Okay, Ginebra SMB, no? So, maganda yung start ng Ginebra. First quarter, maganda yung start. Pero habang tumatagal yung game, parang gumaganda na yung depensa ng San Miguel. Okay? Gumaganda na yung depensa nila, lalo na nung third quarter. Nagkaroon ng Ginebra ng third quarter collapse. Nagkaroon sila ng 17-0 run, 28-10 third quarter. 28 points yung San Miguel, 10 points yung Ginebra. Defense. Si Junmar yung anchor ng depensa na yon. Plus, okay, humugot si Coach Leo ginamit niya si Teng. So, ano ang nadala ni Teng? Nakapag-contribute ito ng puntos. So, yung mga regular guards niya, Marcio, Ross, Wami, kung sino man yung ginagamit niya, nakapagpahinga yun. Siya si Jericho, diba? Hindi pa nga natin nakikita na si Jeron Teng i-combine dun sa iba, no? Ang daming pwede. Ang daming pwede dyan, eh. Ang daming pwede dyan sa San Miguel. No, yung si Jeron Teng, ano yan? Threat yan, match-up nightmare yan sa Ginebra. No? Kasi kung talagang gusto mong pigain yan, kagaya si Scotty, di ba? Pwede mong gamitin si Jeron Teng para lang maubo sa foul itong si Scotty. At saka si Abarrientos, na alam naman natin na importanteng component sa lineup ni Tim Cone. I wonder why Coach Leo yung Chris Rosales at saka Jeron Teng, magandang kombinasyon yun. Kasi Rosales can drive and can shoot, pero yung Jeron Teng, kung gusto mong pagpahingayin si Marcio, pwede. Pwede mo ngang paglaruin ng point guard si CJ Perez, mo si CJ Perez ang mag-create. Isipin mo na lang yung pick and roll between Jeron Teng and CJ Perez. Maganda yun. If Jeron Teng can have a good game, mas luluwag yung operating space ni CJ Perez to create. And then combine him with Marcio, di ba? Tsaka kasi importante na yung outside shooting ng San Miguel gumagana. Kasi para hindi mahirapan si Junmar o si Mo sa ilalim. And it allows Mo to extend. Kasi pag si Jeron Teng is mag-i-extend si Mo, pwede siyang lumabas. Hindi ka naman lugi sa rebound dahil Jeron Teng can rebound. So sana yun yung makita ni Coach Leo. Hindi naman maraming minuto, basta lang gamitin si Teng para lang bigyan ng pahinga yung regulars niya. At sagarin itong substitution pattern ni Tim Cone. Yung Ginebra, gumagamit na sila ng bench. Pero sa tingin ko, LA should be used more. LA Tenorio should be used more. And Pinto ginagamit ka na si Pinto, but LA should be used more. Kailangan kung may extend mo yung pahinga ni Scotty, kasi importante siya gawin. Importante si Scotty. And si Japet, di ba? Kasi wala kayong malaki, so kailangan mag-produce din yung backcourt nyo. Kasi struggling na nga, limited na nga yung frontline, di ba? So, yun lang po.